Wala ka bang utang? Huwag kang mag-alala. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 5 bagay na kailangan mong gawin so that you can stay in debt forever. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan natin yung usapang utang. The good, the bad, and the ugly. Shout out lang sa mga taong ayaw makalabas sa utang. Ito ang 5 bagay na kailangan mong gawin para ikaw ay forever talagang utang. Okay, handa na ba kayo? Pilipinas, game ka na ba? Number 1 na kailangan mo gawin para you can stay in debt forever. Borrow without a clear purpose in mind. Yung parang mangutang ka lang dahil gusto mo lang. May facility naman. Sayang naman, di ba, pag hindi ko gamitin. O sige, mangutang ka. Pagkatapos yan, ang gagawin mo? Bumili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Alam mo, pag ginawa mo yan, you will keep on paying for things you don't really need plus interest. Ang dami mong binabayarang interest. Sino 12 months zero interest ko naman. Nako, maniwala ka, hindi zero interest yan. Pag binayaran mo ng cash yan, tignan mo may discount ka. Diba kasi nasanay po tayo dahan-dahan pagbabayad. Wala pa ako nakitang negosyante na pwedeng magpautang na walang interest dahil may cost of money. So, I just want to encourage you, borrow only for productive needs. Kung gusto mo mangutang, like for example, magne-negosyo, pagpap-expand ng negosyo, pabibili ka ng bahay at lupa. So, ask yourself, bago ka mangutang ngayon, itong utang mo ay nakakatulong ba sa inyo para gumanda, umasenso ang buhay mo? O itong utang na ito ay lalong papabigat at magbibigay ng stress sa buhay mo? That's the first one. Second thing that you need to do in order for you to stay in debt forever, lalo na usapang credit card, pay only the minimum due. Okay na, basta may mahulog lang ako. Ayan, sige, pag yan ang ginawa mo, kapatid, hulaan mo, how many years? If you're only going to pay the minimum, alam mo, aabutin ka ng more or less 10 years bago mo ma-wipe out lahat ng utang mo. O, na-realize mo, Yung binabayad ko pa na 90% ay sa interest. kung gusto nyo talaga magstay in debt forever, pay only the minimum. Pero para sa mga taong ayaw naman, you pay more than the minimum. Para mas mabilis na mabawasan ang iyong utang. I-prioritize mo yung mga matataas na interest. Pag nakalabas ka na, huwag ka na mangutang. Kailangan mag-ipon ka na ng emergency fund para pagdating ng panahon, pag may emergency, may pera ka. Third thing that you need to do in order for you to stay in debt forever, mabuhay ka sa utang. Pagka may kailangan ka, swipe, walang aray. O, kailangan ko ng pang grocery. Swipe, walang aray. O, kailangan mag-travel. Walang aray. Pagdating ng billing statement, aray. Alam mo, overspending is so easy. At the same time, hindi mo mararamdaman yan, lalo na kung may credit card ka. Credit card is the most emotionless way of spending money. Kaya kung gusto nyo talaga makalabas sa utang, please, kung may problema ka sa credit card, tanggalin mo muna yung credit card, cash ka muna. Number 2, huwag kang gagastos pag wala kang pera. Number 3, stick to the essentials, not the non-essential. Pang-4, planuhin mo ang paggastos mo. Number 4, kailangan mo gawin so that you can stay in debt forever. Huwag kang mag-iipon ng emergency fund. Pag yan ang ginawa mo, ay nako, saya forever talaga, forever stress ka, forever na magkakaroon ka ng utang. Bakit po? Ang emergency naman hindi naman matter of if, it's a matter of when. Biglang may nagkakasakit, biglang may nasirang appliances, bigla na lang may kailangan sa school ang anak mo. Kapatid, ang dami pwedeng mangyari. Kaya nga, para sa mga taong gusto makawala naman, start saving kahit maliit, 500 pesos a month. Kaya nga, pag dumating ang inyong mga bonuses, sikapin natin makaipon ng 1 buwan, 3 buwan, 6 na buwan emergency fund na gastusin mo just in case may mangyari, hindi mo kailangan mangutang. Number 5, ito yung pinaka best tip ko po sa inyo. Kung gusto mo magkaroon ng utang forever, pero balikan muna natin 1 to 4. Mangutang ka kahit wala kang layunin. Number 2, pay only the minimum. Number 3, umasa ka sa utang. Pang-4, huwag kang mag-build ng emergency fund. Number 5, kung gusto mo talagang magkaroon ng utang for the rest of your life, mangutang ka para magbayad ng utang. Good na good yan. Alam mo, pag yan ang ginawa mo at feeling mo talagang nasa solusyon mo, ay nako, you are solving it only on a temporary basis. Bakit? You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. But you can solve a permanent problem with a permanent solution. Never ending yan eh. Utang ka kay A, pambayad kay B. Utang ka C, bayad kay A, B, and C. Parang pyramiding din yan eh. Hindi ba ganun din po nangyayari? Kaya nga, it's very important. Kung gusto niyo makalabas, number 1, magbawas ng mga unnecessary gastos. Number 2, dagdagan mo ang iyong kita. Number 3, gumawa ka ng debt repayment plan. Number 4, maging consistent
consistent ka sa pagbabayad. Unahin mo muna ang iyong utang bago ang iyong luho. Sana naman na-enlighten po kayo, at para sa mga taong hindi pa enlightened, kung ang goal mo ay magkaroon ka ng utang forever, sundan mo lang kung 5 sinabi ko sa'yo. But if you're ready to break free, start flipping these behaviors. Baguhin mo. Maniwala ka. Makakalabas ka rin sa utang kung gusto mong magbago. Ang tanong ko, gusto mo na bang magbago? Pag sinasabing gusto mo na magbago pero hindi mo alam paano magsimula, sumali na kayo sa aming Iponaryo Movement. Sa Iponaryo Movement, sa Team Iponaryo po, this is a private group and this is for free. Tuturuan namin kayo paano mag-ipon, paano mag-budget, paano makawala sa utang. So if you want to be part of this, it's for free. Just click the link below at sumama na po kayo. Sana nagustuhan nyo tong episode na ito. If nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.